at sinasabi nila na sa kanilang Tibags Razor Barbero. jurisdiction, Oo. kung merong isang pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente, ay maaaring agad na ikulong at matanggal kaagad po sa pwesto. Pero again, respectfully, I cannot speak for the NBI noon po at saka yung pangyayari po doon po. Okay. Hindi ka makapagsalita, pero inaagrihan mo. Or sinasabi mo yung NBI noon bago ka. So, ibig mo sabihin si Jaime Santiago. Tama ba? Okay. Pero ano yung ngayon yung ginagawa mo? Ba't di mo inaaresto? O, punta tayo sa Occam's Razor. Okay? Sa Occam's Razor na, Caius Razor. Nanakawin ko yung Occam's Razor. Gagawin kong Caius Razor. Okay? Pragmatic kasi. Okay? Pragmatic kasi to. Kaya tatawagin ko tong Caius Razor. Okay? Let's think about it this way. Let's do a hypothetical. Okay? Ano tayo? Modal logic. Sa possible world semantics tayo. Let's say, yung nag-bounty ay hindi inaresto. So, merong pending na bounty sa ulo ni Duterte. Tama? Ni Digong. So, ngayon, kapag ka hinuli ngayon yung nag-bounty, hindi matutuloy yung pagpatay. Bakit? Sino magbabayad sa kanila? Gets? Gets? So, kailangan talagang hulihin yon. O punta tayo sa next kay VP Sara. Kung bakit hindi dapat hulihin. Bakit? Ito lang, napakasimple. Caius Razor. Kapag hinuli mo si VP Sara at hindi mo hinuli, walang mangyayari. Pero, kapag nilagay mo sa protective custody, yun yung may effect. Bakit? Kasi conditional. Kailangan ngayon na alagaan mo si VP Sara para ma-prevent mo yung consequence. So, hindi mo dapat arestuhin. Ilagay mo sa protective custody. Bakit? Sa kulungan kasi, pwede rin patayin si VP Sara. Kaya hindi talaga maximal na na-arestuhin si VP Sara. Bakit? Kasi pag inaresto mo yan, pag nakulong yan, pwede rin patayin sa loob ng kulungan yan. So, ngayon, pag namatay siya, papatayin pa rin yung tatlo. So, kaya hindi mo pwedeng arestuhin. Kailangan mo protective custody. Gets? Ang tawag doon, Caius Razor. Kasi pragmatic na may Occam's Razor. Gets nyo na? Sino nakagets? Sino nakagets? Kailangan huwag mapatay si VP. Correct! Kasi yung pag-aresto nung una, ang purpose is to prevent the bounty. Kung na-prevent yung bounty, kasi ito yung nagbigay ng bounty eh. Tapos nalaman nyo, wala palang pera na pambayad. O di hindi matutuloy ngayon yung bounty. Tama? Doon sa kabila naman, si VP, hindi mo arestuhin. Bakit? Pag inaresto mo yan, maaaring patayin sa loob yan. E di matutuloy pa rin yung pagpatay sa tatlo. So, kailangan protective custody ngayon. Kailangan ngayon protektahan si VP Sara para hindi matuloy yun. Habang hinahanap yung threat kay VP. Pero anong ginawa? Tinanggalan ng security. O, di ba? O, di ba? Either way, tama. Correct. Pili kayo. Caius Razor or Matibags Razor? Press 1 kung Caius Razor. Press 2 kung Matibags Razor. Alam ko may bias kayo eh. Pipiliin nyo yung sa kanya eh. The most absurd explanation is usually the correct one. The fact na hindi nyo lagay sa protective custody at hindi nyo in-investigate yung sinasabi ni VP Sara na threat sa buhay niya, it only proves that you don't believe the threat. By implication, you don't believe the assassin too. Nag-gets nyo? The fact na hindi nyo in-investigate, the fact na hindi nyo dinala sa protective custody si VP Sara, it only proves na 1, you don't believe the threat. 2, you don't believe the assassin. Kasi if you do, kung imminent yung danger na yon, dapat kinuha nyo na kagad si VP Sara sa protective custody nyo at inimbestigahan nyo yung threat sa buhay niya. Pero hindi yun yung ginawa nyo. Ibig sabihin, hindi kayo naniniwala sa threat sa buhay ni VP Sara and by consequence, you don't believe yung assassin at yung threat sa presidente. Think about it. It logically follows, right? Next session, nasa hearing na itong video na to. Yeah, you can actually derive it, right? Okay, if you actually believe yung totoo yung threat na may assassin, napapatay yung tatlo, dapat ang unang-unang ginawa nyo to actually convince us that you actually believe the threat is nilagay nyo sa protective custody si VP Sara.
habang hinahanap yung threat sa buhay niya. Kapag nahanap nyo, imminent yung threat, dun kami naniniwala kayo dun sa assassin. Pero dahil hindi nyo kinuha, hindi nyo nalagay sa protective custody nyo, hindi nyo inimbestigahan yung threat kay VP Sara, it only shows na hindi nyo sineryoso yung threat kay VP Sara at hindi nyo rin sineryoso yung threat sa presidente. Bakit? I can derive it deductively through that. Salamat sa katabangan, Michael Cayo. Nakita nyo na? It follows. That's Cayo's razor. Ganun lang. Ganun lang kadali. Apakadali. Hindi nyo lang sa hindi nilagay sa protective custody ang VP, tinanggalan pa ng security. It proves na you don't believe the threat. You don't believe yung threat din ni VP. Simple as that. Prove me wrong. Logically. It's called Cayo's razor.